Welcome to Mrs. Utangera's review because utang is life, so let's utang responsibly. Disclaimer, hindi ako bayan para gawin itong mga reviews. Ito ay base sa personal na experience. Sa video na to, pag-uusapan naman natin ang Fido PH cash loan. Disclaimer muna tayo, ito ay base sa aking experience as a Mrs. Utangera. Not here to promote this loan app or mag-encourage na umutang, but just sharing in case nagkaroon ng biglaang emergency at ang last resort is mag-borrow sa mga loan apps online for fast cash, kumbaga instant cash. At ito na nga, isa na dito si Fido PH. About kay Fido PH, hindi siya revolving credit style. Kada bayad mo, sasabihin niya, congratulations on your credit limit increase. You can cash out again after settling your bill. So, kailangan repay mo muna ang buong loan installments before borrowing again. Ang ginagawa ko sa mga nautangan ko online, again, make sure sa legit online SEC registered tayo manghiram. Ang tip ko lang, magbayad 2 days or 1 day before due date para walang mga bastos na text na marireceive from collections. Merong mga apps sadly kahit sa due date mo pa lang, hindi ka na nila tatantanan. And mind you, may mga bastos kung manungil na para bang walang pinag-aralan ang mga pananakot sa text at kay horror kung pati mga reference mo pa ay kukontakin nila. Kaya para maiwasan lang ang stress, bayad na kayo 2 days pa lang hanggat kaya or day before ng due date talaga. Sa loan ko na to, meron pa akong total of 6,723 pesos na babayaran sa installment. Malayo pa ang schedule pero magbabayad na ako kasi magre-reloan ako after. Gusto ko magbayad 16 days pa lang before due date. Pinapakita ko lang sa inyo to kung kailan mag-reloan at sure maa-approve. Same system sila ng Happy Cash, Mabilis Cash, and FT Lending. Medyo ayaw nila ng bayad ng maaga kahit maganda pa record ninyo at walang overdue, basta wag kayo mag-reloan or mag-apply agad ng panibagong loan sa araw mismo na nagbayad ka. Kasi madedetect nila yan sa system. Kaya ito ang ginawa ko, panigurado lang, watch and learn. Mag-i-increase lang talaga ang limit pero you cannot borrow hanggang meron pang kailangan bayaran sa installment mo. Babayaran ko na siya lahat so wala na ang past loan. Since gusto ko naman humiram para lang mapakita ko sa inyo ang mangyayari, nag 11,400 na siya sa credit limit and eventually naging 11,500. Again, ito ay base lamang sa aking experience na magbayad ng maaga and then reapply or mag-loan ulit the following day. Hindi agad-agad. So, hindi ako sure kung mag-work to sa inyo but ginawa ko din to sa iba and gumana naman. So, full day, kunwari nagbayad ka 10:30 a.m. today, sa next day after ng 10:30 a.m. ka, mag-apply ulit para sure ball na ma-approve ka at wag sa mismong araw ka nagbayad at hiram ka agad-agad kasi sure yan na loan rejection. After 24 hours, ang pwede lang is 90 days. Ibig sabihin, every 15 days pa din at 6 terms. Buong mo matatanggap ang 11,500, 2,778 every 15 days times 6 installments. Borrow responsibly pa din tayo kung ano ang kaya. Always read the terms and conditions. So agree loan agreement and then submit. Accept location permission. Magsi-selfie para ma-verify na ikaw ba talaga ang nag-apply ng loan mo. Tapos, assessment na and i-review na nilang application mo. So, na-approve na nga ang 11,500, mabilis lang siya. Ang 11,500 na disperse ay 16,675 ang total na dapat ko bayaran at ibalik. Ito ang repayment plan ko every 15 days. Nasa loan agreement yan lahat. So ito, disbursement successful. Nadala kasi ako sa Happy Cash kasi maski good payer ka and hindi maiwasan ang emergency, biglaan kailangan ng cash, so dito ka makakatakbo. But then again, wag ura-urada gawin ang bayad at apply agad-agad. Sa susunod na araw na, bilangin na full day, literal na 24 hours after. Okay? I hope nakatulong ako sa pag-share ng hack or tip na ito. Comment if may tanong kayo at may video ako about Bill Ease and Grab Cash Loan. Bikini Man.
like and watch nyo na din at huwag kalimutan subscribe nyo si Mrs. Utangera's Review. See you sa next video.